Na lamang sa mga binabahang lugar at napipinsalang ari-arian, ramdam ang epekto ng flood control scandal. Maging ang ekonomiya, damay na rin sa epekto ng kalkala ng katiwalian dahil bumaba sa 5.1% ang economic growth ng bansa ngayong 2025 ayon sa tala ng World Bank. Malaki ang ibinaba nito mula sa 5.7% noong 2024. Ayon sa World Bank, isa ang nangyayaring flood control scandal serye sa governance concerns na kailangang tugunan agad ng gobyerno para maagapan ang pagsadsad ng ekonomiya ng bansa. It really is critical that the Philippines doubles down on reforms. And in particular, we highlight three aspects in the first two parts of the report. The need to accelerate governance and institutional reforms to restore confidence. Second, to continue with fiscal reforms to ensure that fiscal consolidation is achieved without sacrificing long-term growth. Nakapagtala din ng World Bank ng pagbaba ng foreign direct investments at gasto sa public infrastructure. Bumaba rin daw ang mga turistang pumunta sa Pilipinas mula South Korea na isa sa top tourist markets ng bansa. Magandang araw po sa inyo lahat. Mga kababayan ko, naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze. 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Meron ding 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Maraming salamat po. Obviously, may proseso po yan, and as per his pronouncements, hindi naman po yan strict deadline. It's a deadline that he imposed on himself, so that, we have to balance kasi yung speed, tsaka yung quality, tsaka due diligence, no? So, it's possible na merong iba na malalabasan ng warrant of arrest, pero hindi pa muna lahat dahil kailangan po tayo dumaan sa tamang proseso. No? So, we do have to balance itong speed na gusto natin na mangyari lahat before the end of this year. But at the same time, yung quality din ng mga cases ang kailangan din nating tignan. Sir, for the record, sino-sino na pong big fish yung Congress to prioritize the following proposed legislative measures: Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability or CADENA Act, to institutionalize transparency and accountability on public finance. In a LEDAC meeting this morning, the President also instructed both houses to take a closer look at the 4 bills and prioritize the passage as soon as possible. Present during the LEDAC were Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, and Majority Leader Sandro Marcos and other congressional leaders. The LEDAC also agreed on the timeliness, or rather timelines, for the passage of the General Appropriations Bill and the submission of the enrolled bill for the President's signature. Thank you.
May preparations na po ba for the BICAM? This week daw po yun, tama ba sir? Ay, mamaya yata mag-uusap. Tinatanong ko ako si Juan dahil vice chair ako. Isa ako sa mga vice chair. Kung kasama ako dun sa BICAM, sabi ni Senator Win. I-announce daw niya mamaya. Okay. Pero sir, kasama ko. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. But ang Sir, information, gusto ko sumama eh. Pero sure na third reading. Sure na. Yes. but ang information sir ay tuloy naman yung open na BICAM, yung ila-livestream na yung BICAM. Oo. Ang problema, may mga kumukontra. May mga hindi dito sa amin na sa kabila, sa house, ayaw nila. Kaya sabi nga ni Senator Soto, mukhang nagkaroon sila ng diskusyonan. Kasi sabi, ba't pinakialaman? Parang gano'n. Bakit biglang islas? Nagpo-focus kayo ngayon, sir? Yes. Not caucus, pero I believe may session kami mamaya. Siguro informal lang, din sa lounge namin. All members yun, sir. Hindi naman inimbita lahat, pero usually sumisipot naman din. But kayo personally sir, ang pinupush nyo din talaga ay magka-livestream yung BICAM. Of course, di ba, bakit wala naman tayong tinatago? Bakit ayaw? Ba't hindi kailangan? At saka number 2, that's budget of everybody. Pera po natin lahat yan. Hindi naman naman pera na senador yan, ni congressman. Kaya kung ako tatanungin, why not? Diba? Why do we have to hide? Diba? At kailangan natin, i-live natin, diba? Up to the last minute, last centavo, para makita ng tao. Kasi puro press release lang yun, live, tapos hindi naman pala. Bakit hindi? At saka wala naman tayo tatago. Tama kami sama si Senator Soto. What are we afraid of? Na hindi natin in-live. Kailangan makialam din yung tao. Kasi lalo na ngayon, talagang questionable itong budget. Duda yung mga tao. So sir, This kung is may, the only way to pacify them na hindi, ito yung budget natin. sir, kung may question nga from the House, for example, kailangan manindigan na ituloy yung live streaming. Yeah. I mean, nasasabi ko lang dyan, bakit hindi kailan i-live? Are we hiding something? Tama na siguro, bugbog na tayo eh. Pakinggan na rin natin siguro yung gusto ng taong bayan. Because after all, they elected us. Doon sa mga kasamahan ko sa Congress, these people elected us. They elected you. Hindi naman We want the Bicameral Conference Committee to be given ample time, okay, to address the disagreeing provisions. That's one. Number 2, I and we, and the President agrees with me that we will not approve a Bicameral Conference Committee report na summary. Ayaw namin nun. Dahil doon pwedeng magkaroon ng milagro after all. So, what we will ratify is the enrolled copy already. Therefore, after the Bicameral Conference Committee report, magpiprinting na ng enrolled bill. So, we need time for that. Hindi katulad nung dati, babaycam. Bukas darating yung chairman, i-report. Summary, ito naging usapan sa BICAM. Tapos, mag-i-enroll bill na. Mauuna House. Magpiprint ang House. Papadala sa Senate. Pipirma ang Senate President. Di ba? Tapos papadala sa Presidente. Yung printing nila nun, ng enrolled copy, ang tagal nun. Mga 5 to 7 days yun. No? Pero, di na natin nakita. Di ba? Which happens throughout all those years. Especially last year. So the innovation, this year is that we will ratify an enrolled copy.